Usong-uso po ngayon ang pang-scam gamit ang GCash. Naranasan nyo na po ba na mag-send ng pera sa taong hindi natin inaasahan na ibang tao pala? Dito po nagsisimula ang lahat ng ito. Huwag po tayo agad maniniwala sa mga tao o sa mga nagbe-message sa atin na isasali tayo sa kahit anumang programa ng gobyerno. Dahil ang gagawin po nila ay hihingan po tayo ng information, pangalan, contact number, at isasali daw tayo di umano. And once na maibigay po natin ito sa kanila, yun po ang gagamitin nila para mabuksan ang ating Facebook o Messenger dahil nakakonect po ito sa ating mga social media account. Ang gagawin po nila, i-open nila ito at ang gagamitin nilang pang-open dito ay yung tinatawag na OTP o yung one-time password na kung saan ang gagawin nila, once na isend ito doon sa contact number ninyo, sasabihin nila na kailangan yung isend yung OTP na ito para maisali o mailista na kayo doon sa programang iyon. At kapag ibinigay niyo po yung OTP na yon, doon na po nila ma-open ang inyong mga account, yung inyong Facebook account o Messenger. At once na ma-open nila ito, isa-isa na po nilang i-message ang inyong mga friends, mga kamag-anak nyo, and pag-aaralan nila kung paano kayo nag-uusap doon sa Messenger para gagayahin nila at lolokohin nila yung inyong mga kakilala. And syempre dahil sa pagtitiwala natin, akala natin kamag-anak natin o kaibigan natin, is magpapadala naman tayo agad ng pera sa kanila. So napakasakit po dahil nagtiwala tayo sa ibang tao na pala ito. No? So mag-iingat po tayo sa mga ganito, wag po tayo agad-agad maniniwala, and wag tayo agad-agad nagkiklik ng mga link na hindi tayo pamilyar para hindi ma-hack yung ating mga Facebook account. So muli po, mag-iingat tayo sa mga ganitong panlilinlang. Isang paalala mula kay Sargento Bal at sa pulisya ng DRT, mag-iingat po tayong lahat.